Naniniwala tayo na kung sino ang pinadala ng Diyos para itaguyod ang ating misyon, only God knows right at that moment what was his inner disposition. ay talagang nandun siya para biyayaan tayo. Whether the judgment is good or not, still it's a judgment. Ay talagang malawakan na nangyayari sa maraming pamilya. Hinawayan ang buhay sa sementeryo. Ang ating topic ngayon ay ang suicide. Napaka-blessed kami na yung amin unang guest na kakausapin ay talagang naglakas loob, nasa kanya yung courage and strength para humarap sa inyo upang magbigay linaw at magkwento tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya at sa kanyang anak na sumakabilang buhay sa kanyang sariling kamay. Nais ko ngayon i-introduce si Ginang Remedios Macalalag na tatawagin natin Ate Remy. Ate Remy, welcome po sa ating show na Family Matters. Kamusta na po kayo? Okay na po sa nagdaang panahon. Okay. Pwede nyo bang kahit papano maglahad ng kung anong nangyari po sa inyo para sa ating mga manonood? Ito pong aking anak na si Joseph ay napakamatulungin. Malakas ang loob. Matapang. Sa mula. Maraming mga kaibigan at marami na natutulungan. Walang ginawa kundi tumulong sa kapwa at pangaral sa mga kabataan dahil siya ay naging presidente ng kabataan. Kaya lang po, bakit itong nangyari sa kanyang to ay nangyari sa kanyang buhay sa sobrang stress niya, sa kanyang kinakasamang to, na siya ay merong 4 na anak na maliliit pa. Ang panganay niya ay 10 taong gulang at ang kanyang baby ay magdadalawang taon pa lang. Hiwalay po sila kasi nandito po siya sa Don Jose at yung kanyang mag-iina ay nasa May Caloocan. Hanggang ngayon po, sabi namin, dalhin dito ang mga bata, hindi naman po dinadala. Sa kanyang pagkamatay na ito, sumobra ang kanyang stress dahil dito sa kanyang kinakasama. Walang ginawa kundi manghingi ng isusustento sa kanyang mga anak sa umaga, sa hapon, daig pa ATM. Pag walang ibibigay ang aking anak, nanghihiram mo sa amin, pero wala nang bayaran. Kaya sumobra ang stress. Kaya nyo bang ikwento, Ate Remy, yung pangyayari? Ano talaga ang nangyari kay Joseph? Siya po ay nagsimba sa mahal na Father Pio, dito po sa May Santo Tomas. Tapos nagpunta po siya doon sa lulahay namin, sa montanya. Ang birthday po ay linggo. Umuwi po siya nakatatlong araw po siya doon. Umuwi po ng February 11. Sa sementeryo na po siya pumunta. Nagpaalam po, pero hindi ko po nakita doon sa cellphone kasi hindi po ako masyado nagbubukas ng cellphone. Nung makita po namin ay hapon na. Wala na po. Doon na po siya inawayan ng buhay sa sementeryo. Sa pinaglibingan po ng tatay at nanay ko, sa mga kapatid ko pang iba. Ang kasamaan loob po.
ay nakabitin siya po doon. Hindi ko po natingnan ng aking anak. Baka una po ako mamatay, sabi ng isa kong anak na panganay na lalaki. Huwag niyong titingnan, nanay. Baka kayo mauna pa. Yan po ang sabi. Salamat sa pagsagot ng tanong, Ate Remy. Alam ko ay napakasakit pa rin para sa inyo hanggang ngayon. Pero salamat talaga. Ngayon, Ate Remy, anong naging reaksyon nyo at ng inyong pamilya nung nalaman nyo na ito pala ang nangyari sa anak nyong si Joseph? Hindi po namin maintindihan ang mga nasa loob ng aking mga, lalo na po yung aking anak na babae. Kasi po siya ang magkadikit sila po mga ate. Close po sila. Close po yung mag-ate na yun. Kahit anong problema ni Joseph, sinasabi po doon sa ate. Ngayon po, hindi naman po kami nagpabaya sa kanya. Kaya lang po talaga yung kanyang kinasama nga yung babae. Hindi yata marunong umanawa. At ang kailangan daw ang kailangan lang ay pera. Gawa ng mga bata. Hindi rin naman namin masisi. Dahil wala namang hanap buhay. Ayon sa pag-describe niyo kay Joseph, siya ay matulungin, masayahin, responsable at mabait na tao. Meron ba kayong nakitang pagkakaiba sa kanyang kilos bago nangyari yung ginawa niya sa kanyang sarili? Ang napapansin po namin parang balisa. Parang laging may problema na hindi niya maintindihan kung paano ang kanyang gagawin. Kaya sabi namin, ang lahat ng problema ay may kalutasan. Manalig ka lang sa Panginoon Diyos, tutulungan ka anak. Pati yung mga kapatid, ganun din ang sinasabi. Nagkaroon po ba ng mga senyales bago mangyari itong malungkot na bahagi ng kanyang buhay? Wala naman po akong nakikitang senyalis na kasi nga po siya ay driver. Nandi dito sa may Balbar. Kaya nung huling linggong yun, hindi namin alam kung ano na nangyayari sa kanya. Magmula noong nangyari yon, Ate Remy, hanggang sa ngayon, paano niyo po dinadala ang napakalungkot na pangyayaring ito? Ikaw at ang iyong pamilya. Panay po ang hingi namin ng dasal sa Panginoon. Hindi po ako natigil. Simula nga itong May 1 hanggang sa 31, kami ay nag-aalay kay mahal na Fatima sa simbahan namin sa chapel sa Don Jose. Yun po ang kalakasan na aking kalooban at ang paglilinaw na aking isipan. Panginoon, huwag niyo kami pababayaan. Yun lang po ang hinihiling ko. At nararamdaman niyo naman na hindi ka talaga pinapabayaan at ang iyong pamilya. Opo. Anong mapapayo mo o siguro mensahe dun sa ibang pamilya na para maiwasan yung nangyari po sa inyo? Sana po sa mga magulang, huwag niyong masyadong pabayaan ng mga anak niyo. At huwag niyong masyadong bibigyan, sermon kayo ng sermon sa mga anak niyo, kaunting kasalanan. Pagpaliwanagan niyo ng maliwanagan ang kanilang isipan, lalo na po ngayon ng kabataan. Hindi natin alam ang mga iniisip nila. Kahit anak natin sila, hindi natin hawak ang kanilang mga kalooban. Kaya kailangan subaybayan ng magulang ang kailangan. Yun lang po. Ang ganda ng sinabi niyo, Ate Remy.
Sana ay yung mga magulang dyan na nanonood ay nalinawan kayo at naliwanagan sa mga sinabi ni Ate Remy. So muli, Ate Remy, taus-pusong pasasalamat mula sa aming programang Family Matters at sa Emmanuel TV Network. Okay. God bless you po and your family. Salamat din po. Nabanggit ko kanina na meron tayong pangalawang special guest dito sa atin program na Family Matters sa topic na suicide. Ito po ay talagang very special at siya actually suki na ng ETVN. Tuwing aanyayahan namin ay talagang hindi tumatanggi si Father. Kahit sobra siyang busy kasi siya ay isang exorcist ng Diocese ng San Pablo. Welcome back, Father Remo Bati. Thank you, salamat. And isang karangalan, isang tuwa para sa akin ang makibahagi sa mga bagay-bagay na nangangahulugan ng ating kaligtasan upang makasama natin ang Panginoon sa kabilang buhay. At ito ang misyon namin, mga pari, palaganap ang mabuting balita through preaching, either through modern means of communication. And so I find this as a very effective means in order that we may be able to share with you and enrich you somehow with the teachings of the church. It's not my teaching, it's not my opinion, but it is the teaching of the church, interpreting faithfully the words of Christ Himself. Amen. And His teachings. You're a blessing to the church, Father Remo. And despite your age, you're still very active. Ilang taon na nga pala kayo, Father? I'm only 85 years old. Young. 85 years young. Yes. So, kita nyo, no? Active pa talaga si Father sa kanyang ministry at sa kanyang misyon na tumulong sa atin, mga Catholics, no? Na talagang malinawan sa iba't ibang paksa na tinatalakay namin dito sa Family Matters. Okay? So, Father, we are blessed that you brought to us, no? One of your Our parishioners. Oo. At blessed talaga kasi hindi madali yung topic natin ngayon. It's heavy, no? But through your prayers and the grace of God, nandito ngayon sa atin si Ate Remy, no? So, kanina nakausap na natin si Ate Remy tungkol sa nangyari sa kanyang family at lalo na sa anak niyang si Joseph, no? Na kahit nahirapan siya magkwento, ay talagang ibinahagi niya kasi she is sharing with our mission of raising awareness about our topic today, suicide, no? Okay, so Ate Remy, nandito na ngayon si Father, no? Nabanggit mo kanina nung wala pa tayo sa harap ng camera na may dalawa kayong katanungan kay Father tungkol sa nangyari sa inyong anak. Baka gusto niyo naman tanungin na ngayon si Father at welcome na welcome siya sa iyong tanong, Ate Remy. Sige po, kayo na po magtanong kay Father Remo. Father, ano kaya sa palagay niyo yung bakit ginawa ng aking anak ang pagpapakamatay o yung kanyang ginawang yun na hindi ka nais-nais na mangyari sa kanya sa kabila ng kanyang katapangan, kanyang pagbibigay ng kalutasan ng problema ng kapwa niya. Bakit niya nagawa yun? Napakahirap naman ang tanong nyo. Paano ko masasagot? Hindi ko alam. Hindi ko man lang nakita. 8 taon na ako dito sa Santa Rosa. Nagmimisa ako sa Don Jose. Pero kahit minsan hindi ko nakita yung anak ninyo, basta nagmimisa ako. And you, a mother, you are asking me bakit nangyari sa kanya. Eh kung kayo hindi nyo alam, ako pa kayo makakapagsabi. You know, I cannot dig into his conscience. Why it happened. Sabi niyo mabait, sabi din niyo matulungin and so on. Wow.
as a mother, you ask that question, how much more for me? How could I answer that question? And I have to be very sincere and humble myself to say, I'm sorry, I don't know. I don't know what was his either disposition at that moment when he committed that suicide. I don't know how yung problema niya affected him, and at the same time, what kind of help he had received from the family during that period of crisis. Judge not and you will not be judged. Whether the judgment is good or not, still it's a judgment. And sincerely, I have to say that I cannot say baka. No? Maraming nagkakamali sa baka. And so far, only God knows right at that moment what was his inner disposition na ng hinaan ng loob. And the only thing I can say is, Satan is working hard. Satan is working hard to let us all be with him in the other life. So talagang, sino ka man, anong edad mo man, talagang tutuksoy tayo hanggang mahulog tayo. Now, the only thing is right at that moment, there was that choice that he has to make between good and evil. And I leave it to God. No, kasi hindi ko masasabi, nanghina siya ng loob at that moment. Nag-judge na ako. Are you sure na nanghina ang loob niya? He did not pray. So, are you sure he did not pray? Are you sure that... so you mean... Yes. I'm sorry I cannot answer your first question. Yeah. Because that is... If you as a mother are asking that question, how much more for me, who is I don't say an alien, but who is outside and have never seen your son, to be able to give a judgment of my own. Yes po, oo. Siguro kung pwede naman ako mag-suggest, no, Ate Remy, baka makakatulong yung lalapit ka sa isang professional, katulad ng isang counselor or isang psychologist, na maari niyang iproseso ayon sa mga pangyayari sa buhay ninyo, no? Kayo ba ay nakalapit na sa isang professional na makakatulong sa inyo? Wala po. Wala pa. Yeah, excuse me, no? Even if you go to a professional, or what we call, but the question is, somehow, why did God allow such a thing to happen? Parang yun ang ibig niya sabihin. In spite of the fact, in spite of the fact that my son is like this and that, how is it now? It's beyond the capacity of a man to judge the inner disposition of a person right at that moment. Okay. So because it's still a choice. It's still a choice. Magdilimang ng paningin ko, but may mga pagkakataon or there are factors that cause me to have that kind of weakness. So, personally, I don't see that even a what we call a professional. A professional would be able to tell you, because it is a matter now of conscience. It's a matter of conscience. What was his inner disposition right at that moment?
watching ETVN Philippines.